Okay, malala niyo naman ito kahapon, 'di ba? 'Yan, tignan natin kahapon na kung saan para siyang, alam mo 'yun sa ano, Ilocano, parang natuktok na bisukol. Bisukol is yung kuhol, yung parang ginanon na kuhol. Tignan niyo, hindi siya makasagot kahapon, Romualdez. Inimbita Mangiyak-iyak, eh. po ninyo. Hindi dumating. Nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, ay kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya nga. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interest ng mamamayan. Huwag po tayong magtago. Itong huli, last part na ito, hindi na nasagot ni Lacton to, eh. Kung saan-saan. Sinabi Hindi po na nasagot kasi sinalo siya ni Tito Soto. ninyo, Mr. President. So, yan po ay kahapon. Harapan, nasa harap siya ni Senator Marcoleta. Kumbaga face to face yan, eh. Duelo yan, kumbaga. Pero nakita ninyo kung paano siya naging puny. Paano siya parang, alam mo yung daldal ng daldal, pero pagkaharap na yung tao, hindi siya maka-rebut. At kung magre-rebut man siya, uutal-utal, pansinin nyo. Pero kapag nagpi-privilege speech siya na mag-isa niya, na wala yung tao, ang bilis, okay, with conviction. At saka, pagkatapos nito, nagpa-interview pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagtatago ito sa likod ng media. Doon siya magaling. O nakita ninyo? O ito. Dito parang akala mo sinong matapang, eh. Kasi it's been quite a while and numerous times, wala naman talaga siyang ginawa kundi i-target ako, O atakehin bakit di mo sinabi yan sa harapan ni Marcoleta? ako, i-badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Oh, matagal ka pala nagtitimpi. Bakit hindi mo nilabas yan kahapon? Yung last Bakit week, kailangan mo magtago sa media? privilege speech niya, I was at the lounge. No? I was listening and talagang pinigil ko ang sarili ko and I asked the Oo, di ba matapang ka? majority leader kasi magkasama kami doon. Sabi ko, sagutin ko pa ba ito? So, also upon his advice, and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Naging ano ka pala, naging duwag ka pala, eh. Yung reputasyon mo noong araw, matikas, matipuno, matapang. Oh, ganun. Pero ngayon lumalabas na, ikaw, para kang bakla. Sabagay, sino ba nagsabing pinky ka daw, na bakla ka daw? Kasi madaldal ka, eh. Kapag wala yung tao. Kumbaga, ito yung reputasyon na pinortray mo for how many years, tapos ngayon in-expose ka ng isang Marcoleta. Pero tumira pa rin siya noong Lunes. I was in my office O monitoring. ilang beses kang tinira, sabi mo, tinira ka ng tinira. Eto, nagpa-interview ka sa ilang minutes to? 12 minutes. Bakit hindi mo ito ginugol? Hindi ginugol, Bakit hindi mo to ginugol? Yung sinasabi mo ng pagtitimpi noong kahapon na magkaharap kayo mismo. Bakit ngayon magpa-interview ka sa media tapos ang dami mo na namang daldal? Ang dami mo namang satsat. From the term of Sen Marcoleta. Ang dami mong satsat. Akala mo kung sino kang magaling kang investigador ka, pero magaling kang investigador kapag papabor lang. Na-expose ka ni Marcoleta na magaling kang investigador kapag papabor lang pala sa gusto mo. Pero yung sinasabi na we will go where the evidence will lead us. Oo, we will go, we will continue, keep pursuing where the evidence will lead us, but we will stop when the evidence will lead to our boss. Ganun lang pala yun.
Kaya nga kung titignan natin yung sagutan balikan natin itong sagutan at ni-review nga dito sa saganang mamamayan, makikita mo talaga, makita mo talaga kung sinong nagsasabi ng Motion to totoo. dismiss. Ayun ba yun? Ayun ba yun? Na parang bagaw na Wala sa rule. No? Pero teka lang, Nelson, ha? Ay, ano nga ang petsa ngayon? March, April, May, June. 4 na buwan na lang pala. Hindi, 3 buwan pala. Magsusonan na naman ng Pangulo. Oo nga. Di ba? Oo, sa July. Oh. So, na naman. So, na ano naman. sasabihin niya nun? Uli. Hindi, siyempre, Mayan kung doon naman. sa pinagugatan ng Kung last time mahiya naman kayo, ano kaya ngayon? Mahiya naman ako. flood control anomaly, hindi pwedeng lagpasan niya yan. Ay, no? kailangan merong resulta. Kailangan may update talaga dyan. Resulta na. Yes. Ngayon. Ano? Ay, tingnan natin. Oho. Para hong maging malinaw. Kasi marami hong lumabas na kung ano-ano mga Oo. balita, interpretasyon dyan sa Puro- nangyaring Sagutan. Konfrontasyon. Maging sa social media. Oh. Mahalata mo yung mga kung kaino nakapanig, Kung paano niya inilatag, pati comments. Pati mga news channel ngayon, Depende Oo. kung anong panonoorin mo, yung pabor ba, kontra Oo. ba, panig ba kay Senador Lacson, o panig kay Senador Marcoleta. Ayan. Di ko alam pero ang medyo iisa ng linya ngayon is yung Net25 at saka yung SMNI. Yung the rest doon, yung bilyonaryo from time to time siguro. Pero ang problema kasi sa bilyonaryo, remnants sila ng ABS-CBN. So, andun pa rin yung blood nila na, hindi, dito kami sa progressive group or leftist, mga ganun. But from time to time, I mean, at least kahit papaano, fini-feature pa rin naman nila yung ibang, at somehow, balita na pumapabor din sa mga Duterte. But, andun kasi yung mga remnants ng mga Although, pag nakikita nyo, like for example sa Bilyonaryo News segment, pagkatapos ng kanilang balita, may mga side comments sila after yung pag off-air na, pero pa rin yung sa YT, may mga off comments sila. Which is, is also the same with Our Voice. Pero, ang talagang matindi ngayon na magkasama parehas Net25 at SMNI. Tayo naman sa palatuntunan ito, kahit kasama natin sa palatuntunan sa Senador Marcoleta, gusto natin ilatag ng parehas na di ba? At sa bandang huli, ang taga-subaybay natin na magsasabi, sa ganang mamamayan, sino talaga ang may puntos. Ayun nga. Di ba? Vox Populi. So alisin natin yung siraan. Oo, ano na natin, patinginin lang patiningin lang natin, kumbaga sa tubig, ginugulo no? Oho. Ang tingnan lang natin, mag-focus tayo dun sa investigasyon sa flood control anomaly. Yan. Kasi yun ang yun ang problema ng bansa na kinakaharap natin ngayon. Yun yung hinahabol. Yes. Yun ang itinatanong ng mga mamamayan. Yun ang Anong resulta? Tama, yung accountability at saka transparency, no? Kapag ka nagpasok ka ng ibang topic, ibig sabihin, ginugulo mo yung ginugulo mo yung gustong malaman ng taong bayan, di ba? Kasi magkaroon dapat ng accountable, Oo. di ba? Doon sa anomalyang yun Okay. Ang unang tinatanong ni Senador Marcoleta dyan, Oh. nasaan na ang report? Contractors. Yung draft report ng Ay, Blue oo. Ribbon Committee. Kasi nga, Yan nagpakita yung sila- una niyang tinanong noon kasi wala yung draft report. Kasi nga 'di ba maalala ninyo naglabas sila Sen Marcoleta at saka si Sen Aimee ng kanilang minority report. Kasi ang tagal. 5 to 6 or 7 months na wala pa rin silang majority report. So nung naglabas sila, sasabihin, "Oh boy, bastos kayo, hindi mo nilang inantay." Paano antayin? Sinisipangan niya yung ang kanyang tauhan ni Lacson. Katagal-tagal. Siguro sinasadya dahil ayaw talaga na may result sa investigasyon. Kaya naglabas ng sariling report sila Sen Marcoleta at Senator Aimee. So yun yung tinatanong. Ngayon naglabas si Lacson ng kanyang report. Hindi pa siya, soft copy pa. ng video na sinabi Wala pang pirma. ni Senador Lacson
Eto na, tinatapos na namin, minamadali na namin. Oo. Mahina kasi itong mga tao namin eh. Yung mga tao ko parang ganun. Noong nakaraan, di ba? Disyembre pa yon, di ba? Oo, sinabihan ko na ito. Ang hihina eh. Tapos ito Hindi yata, matapos-tapos eh. itong Pebrero ay matatapos na. Ito na, matatapos Oo. na. Kaya ngayon, doon sa privilege speech ng Monday, hinanap ngayon ito. Asa na yung report? Bakit hindi pa tapos? Ang sagot naman ni Senador Lacson, hindi, tapos na yan. Ibinigay na nga sa Ang daming rason, no? namin sa inyo mga kopya. Yun na nga, oh. May soft copy na. Oho. Ayun. At maging sa opisina yan. Totoo nga niya eh. Kayo po, Senador Marcoleta, hindi pa po pumipirman dyan eh. Ayun. Sino pa ang pumirma na? Oo. Si Senador Bam Aquino. Kaisa-isahan pa lamang. Ayun. Kaisa-isahan pala. Hindi, doon daw sa anong tawag yan, yung report na pinadala sa link, wala daw pirma si Senador Lacson. Wala pa nga daw dahil sa Ano hihintayin rason? pa nga daw na magpirmahan rason? lahat. Ayun. Oo. Tsaka yun daw pala, Joey. parang, pag sinabi daw ng staff ni Senador, okay na po, nabasa na po namin. Ipapadala daw yung Yung pwedeng pirmahan. pwedeng pirmahan. Yung pala kopya na yun. may pirma. Okay. Ayun. So sabihin na natin, hindi, nasagot. Halimbawa nga, di ba? Oo. Hindi, okay, nasagot. Ano pa yung mga itinanong, Jen? Ano ba sinabi doon? Nasaan yung 76 o 67 na mga 67. contractors na Oo. binabanggit mo dun sa mga nauna mong mga pahayag? Expose at saka privilege speech din yan. Nasaan ha? Ito ba sinagot ni Senador Lacson? Hindi. Ang sabi Sinagot. niya, hindi ko naman Sinagot pero may palusot. sinabi sa Blue Ribbon Committee ata yan eh. Blue Ribbon Committee hearing, kundi sa ibang committee yata, parang doon ba sa DBCC. Doon Yun nga yun eh. Kahit hindi sa Blue Ribbon Committee binanggit yan. Kung talaga siya na gusto niyang madala kung saan yung ebidensya, bakit hindi niya pa rin ipasok yun? Hindi pwedeng... Ang pinag-uusapan dito is yung corruption, pera po ng taong bayan. Naghihirap ang taong bayan. Kung talaga siya, sabi nga niya, passion niya. Paano mo naging passion kung palulusutin mo pa na, hindi ko naman binanggit yan sa Blue Ribbon Committee. Doon sa ibang committee yan ko binanggit o kahit na. yata nabang Kung kaya nga niya magpasok ng basta-basta sinong witness na surprise witness na nakatakip yung mukha. Bakit hindi niya kayang magpasok ng ganitong siya mismo galing sa bibig niya? yan at hindi part daw 67. ng Blue Ribbon Committee. At saka ang sagot niya dito, hindi, wala naman ako listahan yan eh. Ayun, Diba? at saka yun Yan na sinabi niya. binulong lang sa akin, sinabi lang sa akin. Sinabi lang sa akin, kung sino man yan, hindi ko rin Yun na nga ang tanong eh. Ang tanong kasi sabi, ine-question niya yung 18 na Marines kasi daw kaduda-duda daw. Oh, yun hindi niya ini-entertain yung 18 Marines kasi kaduda-duda. Bakit ito? Itong 67 contractors, initially, in-entertain mo kahit binulong lang sa'yo. O ngayon, dahil nagbago isip mo dahil sinabihan ka ng boss mo, bigla mo nang nirasonan. Pero, the mere fact na sabi mo nga, binulong lang sa'yo, bakit mo inilabas? Bakit mo sinabi yan sa iyong speech kung talaga? Tapos biglang mong bawiin. In-entertain mo kahit bulong lang? kilala yung mga yan. Kung sino man yung 67 ba? Oo, Contractors. Natatandaan ko, sinama niya to sa ano niya privilege speech eh. Yun nga, privilege speech Bago na yun. yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Yung baha, parang baha. Yes. Underwater ba yun? Yung title? Oo. O nga, di ko mabasta ganun. Yun nga eh. Philippines Siguro, underwater. para maging malinaw, ang gagawin natin, pag tutugma-tugmain po natin, ha? Sige. Privilege speech ni Senador Marcoleta, yung tanong, Sige, tapos pagtugmain ano yung natin. naging sagot ni Senador Lacson. Para malinaw, ha? Tingnan natin. At tapos, sa bandang huli, titingnan natin ano yung mga hindi na sagot. Okay. Ayun, Sige. So, ang magsisimula tayo noong Lunes. Lunes muna. Kasi yun ang pagtatagpin pinagbulan, na natin. Sige. Yun muna sa minority report. Sige. Sige nga, tingnan natin. Tapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched closely
anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Inunahan pa sila ng nila Marcoleta at Amy. Ayun, yun daw, Nelson, ang unang Tapos bahagi. na. Yun na yun? Na nabitin akong konti. Ano? Doon mo simulan sa unang tanong, mga ilang minutes ba yon? Hindi, yun ang tinatanong, minority report. At least nasabi na, no? Sa Minority. minority report. Since December last year, sabi ni Senador Marcoleta. Anong sagot ni Senador Lacson? Aha. Ano sagot? Bilis. Panoorin natin. Continued the same litany in his speech yesterday, Mr. President. Let me count and rebut it once and for all. 1. On the release of the minority report, tahasang pinagmamalaki ni Senator Marcoleta ang minority report for the lack of better term, he said, na kanyang nilabas noong December 10, 2025. Inutil ka eh. Na siya ring naging paksa ng kanyang litanya kahapon. For his information, I wish to underscore a part of Section 22 of the Wow. Senate rules shown on the screen, which states that, and I quote, concurring and dissenting reports may likewise be made by the members who do not sign the majority report within 72 hours from the approval of the report. Napakalinaw naman po, Mr. President. Concurring and dissenting reports may be made 72 hours after the committee report has been approved by the majority vote of all its members. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Oops. Personal na yan ha. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. He even had the audacity to declare, and I quote his speech, a Sino kayang gumagawa ng kanyang script na to? submission anchored on the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng yun? At this point, Senator Marcoleta must know that rhetorical fallacies do not amuse me, Mr. President. Wow. If the Personal release of na yan this na, Dominic. So-called Yan na. minority report and its contents did not amount to a direct This is not about you. It's about for the people. affront to the chairman and to the committee as a collegial body, then I'm not sure what is. May I also emphasize, Mr. President, that this same report brazenly stated that, and I quote, the BRC, Blue Ribbon Committee, cannot and should no longer compete with the National Prosecution Services and eventually the judiciary in finally disposing of these cases, unquote. Clearly implying that the committee must conclude its proceedings. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng committee? Wala sa lugar, wala sa hulog. Saganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan kundi sa basurahan? Kayo na ang humusga, Mr. President. Number 2. Ayun, Nelson. Yun naman ang sagot niya ukol dun sa minority report ni Senator Ping. Ayun nga. Pero ang gusto kasi malaman sana ni Senador Marcoleta, 8 buwan na nakalipas. Ano nangyari? Kaya nga. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Hindi ba sabi nga niya, meron naman di ba nasa inyo na nga yung soft copy? Hindi Soft nyo na copy. siguro binabasa. Di ba yun ang sabi niya? Sabi nga niya, nabasa mo na ba yung pinadala namin? 400 pages yun eh. Dami. 7 na congressman contractors. Pero pagdating sa Blue Ribbon Committee hearing, Wala kang pinatawag kahit isa. At kung sino man yung Wala mga nga. 67 contractors na yan. may isang pangalan, wala lumutang eh. Sige nga, anong sagot ni Senador Lacson doon?
Anong sagot? Wala pa ba? Ay, Wala pa, yun. boss. Wala pa. Wala Wala pa. pa. Hihintay Wala pa. Dapi rin pa. Ano, binasa yung, paano mo sasabihin? Oo. Alam mo ba, binasura mo, parang gano'n, di ba? Yun naman ang punto niyan. Oh. Medyo palpak yung tao nyo dyan, na. Ayan na, ayan May na. watermark ng kanya-kanyang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng niraw Anong na committee klaseng report. rason niya? So naisip namin Very lame excuse. para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak. Anong point mo kung natutuntulin mo pa kung sino yung nag-leak? Yung pinag-uusapan natin dito yung report para may malaman naman ng taong bayan. Bigyan natin ng tigil-tigil ang kopya, hindi po talaga pipirmahan nyo kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede Well, sorry ka, matalino si Senator Marcoleta. Talagang hindi niya pipirmahan yun kasi yun yung purpose niyo eh. Pahiyain siya na siya yung maglilik, parang ganun. Hindi niya pipirmahan yun kasi alam niya yung plano ninyo. kalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po. Alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami na isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Oh, may signature naman. Eh yung binigay mo kay Marcoleta, wala. Hindi po Hindi mo maisahan si Marcoleta. Tapos Okay? kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin naming iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at makabove forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Bakit nga Kaya ba? ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may ipakita sa akin, Ayan na, doon sa committee ayan na. report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig, na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Ulitin ko na naman sinabi ko kahapon. Whether or not nabanggit yan sa committee report or sa Blue Ribbon o hindi. Kung talaga ka, papatawag mo pa rin yun. Pero dahil pinagtatakpan ninyo, hindi nyo talaga ipapatawag. Kaya nakahanap kayo ng rason na kasi hindi siya nabanggit eh. Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking Ano sagot ni interpellation. Marcoleta? Katulad din po sa 30 O yan, hindi ka na Nara makasagot Streets yan. of South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, Oo. kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutese, pati CCTV po, Kaya pinakita nga. ninyo. And dami po sana ang pagkakataon Passionate eh. Sabi na niya. nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero Exactly. sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po But will stop kapag boss na ang ang napupuntahan. inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Hindi siya Ang dami makasagot po eh. dyan eh.
Nakiusap ako na, Hanggang sa natapos. sabi nga natin, Hindi siya Senador Panfilo Lacson na wala siyang planong ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 ex-soldier. Pateka. Ang kahapon, Wala hindi siya siyang balak? nagsalita, pero ang nagsalita, yung majority floor leader na kino-quote, ang sinabi daw ng Senador Lacson na sabi, yes. Naku po. Nag-yes daw Yan ang akala ninyo. Ang sabi niya, hindi ka paniwala ang pahayag ng mga sundalo na yan. Baka dati na sinabi yan, baka walang bago ba yan? Bago ito, bakit ko ipatatawag ang mga sundalo? Kung maaari itong mag-udyok ng kaguluhan Nako. na posibleng magsangkot sa Armed Forces of the Philippines. Alam na natin. Ba? Ano yan? May batayan ba? Hula? Hula. May start ito. Ayun pala, may boses. Sige, sige. Sabi So, ko paano sa'yo. bumawi? Teka lang, bumawi ba? Hindi mo natin narinig eh. Hindi, yun nga kahapon, Ano sabi? pinapahagi ko, Ano sabi? ang sumagot ay si Majority Leader Big Subiri. Ano sabi ni Megs? Ang sagot daw ni Senador Ping Lacson, yes. Ipapatawag. Tinatanong siya, ayaw mo na ba? Sabi niya, yes. Hindi sila nagkaintindihan. Ayun ang sinabi niya, yung yes, ayaw na niyang magsalita. Ikaw na magsalita. Yes, ikaw na magsalita. Ay, hindi yung sinasagot yung papatawag o hindi. Ito, pakinggan mo yung sabi. Wala. Nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing. Alam nyo yung motibo. Gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM, but I'm for a You are. peaceful country. What? Dapat in-enjoy natin. Tuwag talaga to. Hindi yung destabilized, magulo, at maaaring pati yung armed forces Alam mo, lalong magkakagulo kung hindi ninyo gagawin yan. Doon talaga magkagulo. Kasi halatado na eh. Yun na yung tinutumbok ng ebidensya. Andyan na nga sila magsasalita para sa bansa natin. Yung sinasabi mo na baka magkagulo, ha? Talagang magkakagulo, lalong magkakagulo kung walang true accountability. Yan ang isipin mo. halo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course Ha? not. Kaya nga nagkagulo noon eh. 'Di ba? Noong 1986. Kasi there were this clamor of the people Hanap siya na masisisi na hindi na-address. eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung KIG, tapos sabihin mo, in-splice ko. Huh? Grabe ano? I mean, kaharap mo na kahapon si Marcoleta. Bakit hindi mo yan sinasabi sa kanya? Nagtatago ka sa likod ng media. Kung talaga ka, kasi malinaw ang pagka-explain ni Senator Marcoleta na in-splice mo yung video pero you did not address that na hindi ko in-splice. Ito yung totoo pero malinaw na in-expose ka ni Marcoleta na in-splice mo yung video. Hindi mo yung sinagot kahapon. Tapos here you are, dito ka sa media, nagtatago ka, daldal ka ng daldal. Paano naman makapagdepensa si Marcoleta? O di balikan na lang ang maggagawin ninyo dyan. Sasagot ka, sasagot siya, sasagot ka, sasagot siya. Ano na lang ang mangyayari sa bansa natin kung panay sagutan na lang ang mangyayari? Hindi yung trabaho talaga ng Senado. I-splice doon. Bakit kayo ang favorite niyang sisihin, sir? Ba't kaya kayo ang favorite niyang sisihin? Siguro mas pogi ako sa kanya. Di ba? Ad hominem eh. Mas pogi? Anong kinalaman ng pogi? Yung pagmumukha, anong pogi? Baka maniwala pa ako pag sinabi mong mas maganda ka sa kanya. Oh, mag-agree pa ako sa'yo. Papanig pa ako sa'yo pag sinabi mong mas maganda ka sa kanya. Oo, mas maganda ka talaga sa kanya. Mas bading ka. Mas duwag ka. Yun. Di ba? I mean, personally, hindi naman yun yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, yung totoong corruption. Hindi yung parang personal, lagi niya paboritong inaatake. Kaya ikaw yung naatake dahil hindi mo ginagawa yung trabaho mo as the chairman of Blue Ribbon Committee. Mas pogi. Pero alam mo, Jen, ito makikita mo, ang sagot niya laging ito ang pinag-uusapan na investigasyon sa 18 sunod. Tama. Lalo, di ba? KIG pa rin ang KIG. Parang lagi lumit. Exactly. Hindi lang yun. Lagi niyang dinadala sa kanyang sarili ba? Na mas pogi ako,
lagi niya akong paborito, hindi nga yun ang pinag-usapan, eh. 'Pag ginagawa mo ng tama ang trabaho mo, hindi yun pupunta sa iyo, eh. Kasi ano 'to, eh, command responsibility as the chairman of Blue Ribbon Committee. You have this big responsibility to do what you are ought to do. Sinumpa mo, eh. Sinumpaan mo 'yan. Sasabihin mo na, "Eto, passion mo pa." Sabi mo passion, pero anong nangyayari? Hindi ko di ba? Kasi ang feeling niya, parang may malaking pagkakamali si Senador Marcoleta sa KIG. Naku po. Feeling nila, In-explain na nga, eh. lalo yung mga kababayan natin na may ayaw o disgusto sa Senador Marcoleta, akala nila ay isang napakalaking pagkakamali ni Senador Marcoleta yung statement na yun, eh. Yung i-give up na lang daw ang KIG. Alam mo, sabihin Kaya na doon natin- sila lagi pumupunta. Sabihin na natin nagkamali. O, sige. O, ayun na. O, Sige. tapos na. O, ano? Iimbestigahan mo ba yung mga sundalo? Yun na nga, sige, okay. Sige, sabihin na natin give up yung KIG. Yun yung good na question. Sige, okay na, mali na siya doon. Pero, wag na tayong lalayo sa tanong, iimbestigahan mo ba? Papatawag mo ba yung 18 Marines? Kasi gusto mo ng may passion ka sa paglaban sa corruption. Balik pa rin sa tanong eh. Oo. Kasi kapag inililipat mo sa KIG, hindi na Kaya nga, oo. sagot. Bakit ayaw mong ipatawag yung mga dating sundalo? Ang sagot niya, ayaw kong magkagulo dahil ma-involve ang mga sundalo. Oh. Eto naman, ikaw ba'y nakatitiyak na kapag hindi mo ipinatawag at sinarahan mo ang investigasyon, hindi tayo magkakagulo? Yun nga eh. Yun nga yung sinasabi ko eh. Lalong Ano yan, kumukulong ano yan. Yung sikmura mo, di ba? Yung kumukulong bulkan, Nelson. Oh. Yung kumukulong bulkan, pagka hindi mo na, may effusive eruption, may ano class, baka sumabog yan. Oo, yung vulkan, 'di ba, pag nakatakip 'yan or ano. Halimbawa na lang sa sa kumukulong takore. Yung kettle, 'di ba? Pag kumukulo yung close lahat, no? Natakpan lahat. Malakas 'yan eh. Bubulwak 'yan eh. Pero pag tinanggal mo yung kanyang takip, medyo may siya, may outlet. Pero pag hindi mo nilabas 'yan, yan yung outlet na gustong labasan ng taong bayan. So pag hindi mo yan binuksan, Yung bang mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan sa mga ninakaw na mga buwis na kanila ibinayad, pawis, dugo nila. Oh. Pero Tumagilid na, sabi nga, tumagilid ang kamangyaman. nawala eh. Oh. nawala. Ikaw ba hindi nag-iisip na hindi tayo magkakagulo kapag Hindi, ang tanong mo dyan bukod dyan ikaw ba yan, Lacson? Ikaw pa ba yan? Yung matipuno? Yung makisig, matapang? Bakit parang pinatutunayan mong pinky ka nga talaga? O sige, ito involved kasi dito, ito may interview dito kasi si Attorney Rowena Guanzon with Attorney Panelo with regard to the Madriaga case naman kay VP. Para kasi ito yung yung Bicoy ba yun? Oo, Bicoy. Oh. Directly or indirectly Part with two. Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City Local Government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa mga kasi opisina. si Madriaca ngayon nasa kulungan. Opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, Kidnapping for ransom yan. Kidnap for ransom yan. May kaso, nakakulong. Pero star witness. Protektado. Ayon sa ating impormasyon. Maganda daw ang kanyang buhay doon. VIP treatment. At binisita siya ni John Vic Rimulya noong Monday. Nito lang week na to. Last week, binisita siya ni John Vic Rimulya. Bakit? Diba? Pagkatapos binisita ni Rimulya, kinabukasan, pagdinig
ng impeachment ni VP Sara sa House of Representatives. Dahilan upang naging sufficient in substance, sufficient in form. Mahusay. Bongga. Bongga palang kaso nitong Madriaga. At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? Kaya In nga, fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of Nako. the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow. And Notorious. that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Oh, yun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit Oo. na may Connection. na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang Sinasabi sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 confidential fund. million, merong patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang Yun ang sinabi, tanong. hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Talaga, may text siya. Di kagaya ni Yusuf Ang lakas Gonzalez, mo. may Lakas text sila mo. ni Bongbong. Oo, di ba? Bongga, ito. Walang text, attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang kulang-kulang yung details. substantiation, walang nakadikit na any evidence. O, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na dating OVP security officer. At Bakit daw sa kanya inabot? Hindi naman kilala nila chika. dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si... Booking na booking. Pag yan, yan. Go, go, go. Pag yang si Madriaga, pero yung 18 na Marines, so anong pinaggagawa nila? Pakinggan natin yung pagkadismaya ni Attorney Rowena Yung mga Guanza. video ng simula nung nag-chair ng Blue Ribbon Committee si Senator Lacson, di ba, kinuha nila yan kay Senator Marcoleta nung nagpalit sila ng Senate President. Tila napaka-personal naman ng mga tira ni Kaya Senator nga. Ping Lacson kay Senator Marcoleta. Ang Mas pogi ako sa kanya. gusto lang naman natin, ay may manindigan dyan na senador para sa atin. Na kung hindi ka man sang-ayon sa kanya, ay sasabihin mo na, hindi ako sang-ayon sa kanya, pero mabuti na rin yung may nagsasabi ng ibang opinyon o kaya batikos ng mayoriya dahil yan po ang dapat ang dugo na nananalaytay sa ating demokrasya na makakapahayag ang kontra-opinyon at ito'y papakinggan ng mayoriya. Pero sa Senado ngayon, nakaka-disappointed ang leadership ni Senator Ping Lacson. Sinasabi ko pong nakaka-disappoint because as the chair of the Blue Ribbon Committee, he is the one who has the duty. Siya yung may katungkulan na pakinggan ang minorya. Siya din yung may kapangyarihan na pakinggan ang lahat. Hindi yung namimili, parang selective ba? Abay kung ganyan naman, Senate President Soto, na Pili. pag nagsenador naman ay nasa oposisyon, hindi na pwedeng magsalita. Yan nga inaabangan ng mga tao na yung senador nila, kahit hindi mayoriya, ay maririnig nila nang nagsasalita para sa kanila. Kaya gusto ko, pakinggan nyo itong privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta na tungkol sa bigay nila isinumite na minority report sa Blue Ribbon Committee report ni Senator Lacson. Kasi tinatanong ni Senator Marcoleta
Bakit hanggang ngayon walang nakukulong sa flood control? Tanong ng bayan yan. Bakit hanggang ngayon walang natutukoy na mastermind? Nilabas sa minority report, ibig sabihin, report yun ng mga minoriya na senador, ha? Yung mga Senator Bongo, Senator Bato, Robin Padilla, Senator Amy, ganyan, no? Nakalagay sa Senate sa kanilang minority report ang mga rigged biddings, yung mga nakita nilang Contractors. ebidensya ng massive corruption sa DPWH, ang mga In short, very complete yung minority na yun na report. Pero yung kay Lacson, ang daming palusot. Kaya nga, itong si Lacson, instead na sagutin niya yung issue, ang ginagawa niya, ad hominem. daw si Senator Rodante Marcoleta. Ano? Daw obsessed daw Obsessed? si Senator Rodante Di ba? Obsessed. Mas pogi ako. Marcoleta. Walang yang to. Ano ba namang Sagot yan. privilege speech ito ng Senator Ping Lacson? Although nakatayo siyang ganyan na kung medyo bibingi-bingi tayo, akala natin ay hindi wala siyang emosyon, ano? Pero tingnan nyo yun, titimpi talaga siya, oh. Oo. Gusto Iyakin eh. niya na Iyakin. talagang gusto niya na talaga tantrum ba? Oo. Ano ba naman privilege speech yan? Na hindi naman dana yung privilege speech niya, sinagot niya isa-isa yung mga na speech ni Senator Marcoleta. Bakit hindi pinatawag yung 18 na Marines? Bakit hindi niya pinatawag si Yusek Bersamin ng Malacanang? Instead, atake personal Yun kay nga Senator Marcoleta. Alam mo, Attorney Roy Naganson, that's the observation of the people talaga. Hindi namang bulag or tanga yung taong bayan na hindi naman nila napapansin yan. I mean, you could go anywhere in social media comments or even in the mainstream media's report, makikita mo sa comment, ang dami talaga naghahanap ng katotohanan. Pero ganito ang nangyayari, kung sino pang naghahanap ng katotohanan, yung pang hinahanapan ng butas. Nakita nyo just recently, pati COMELEC kina-question na si Senator Marcoleta. Ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng donasyon, binigay sa kanya pagkatapos siya mag-file ng kandidatura noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay yung So, ini-issue siya sa kanyang sose. Pagkatapos ng mga salita, pahayag, ribat ni Senator Marcoleta, eto na yung sumusunod. Kaya kung ikaw ay mahina, panghihinaan ka talaga kasi nga asahan mo na sa mga ginagawa mo, ang susunod na mangyayari sa'yo, pagdidiskitahan ka. In fact, nagkalat na nga sila pati si Risa Ontiveros, question din si Senator Marcoleta. Gusto ko lang pong gumawa ng isang motion. Dahil si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ay yun na nga po ang inabot niyang posisyon sa Korte Suprema at tinitignan po ng marami na one of the best Chief Justices we never had. Dahil po si Rear Admiral J. Tariela ay recently nga umabot sa ganyang rango at palagay ko hindi disconnected sa kanyang matagal na at matibay na advokasya kaugnay ng ating pambansang interes sa West Philippine Sea. Isipin o sabihin na silang dalawa ni Associate Justice Carpio ay gumagawa ng statements ng walang legal na basehan. Dahil po kahit Ilonggo ako kay Daddy,
Tagalog ako kay Tangina. tatlong taong una kong binanggit. At huli po, Mr. Chair, dahil Commission on Appointments Committee ito, at kung meron sino man po sa atin ay may issue tungkol sa mga matters pending sa harap ng buong Senado, ito pong CA panel ay hindi po ito yung lugar. Manggaling sa kanya yung ganong pananalita dahil mali po yun. Wala po sa batas yun ng UNCLOS. So sa Republic Act 9522, dahil pinagtibay po nila sa isang jurisprudence, alam po ba ninyo, Mr. Chair, kung magkano ang naalis sa ating territorial sea? Mahigit pong 242,000 square miles ang naalis. Dahil lamang po sa kanyang, at sinasabi po niya na ginanap lang niya ang tungkulin sapagkat pinirmahan natin ang UNCLOS. Yun. Nakalimutan po niya, Mr. Chair, na yung treaty hindi pwedeng mangibabaw sa saligang batas. Dapat Ano yung sasagot mo dyan, Risa Ontiveros? Talaga namang dahil sa satsat, di Carpio, kaya ganun. po bilang Yun ang resulta ng satsat ng satsat. Associate Justice ng Korte Suprema, alam niya po yun. Si Professor Batong Bakal, hindi siya matapat sa kanyang sinasabi. Sabi po niya, nag-deposit na po ng mapa at saka charts ang Pilipinas sa opisina ng United Nations. At binigyan na rin daw po ang mga international organization. Hindi po totoo yun. Mache-check po natin kahit Sinungaling. Hindi wala pala. Kaya naman tignan ninyo talaga, todo ang ginagawa nilang kampanya para hindi matuloy yung mga ginagawa natin para sa tama. Ito pa nga lang Ito si Melvin Matibag, nung una pa kagat lang to eh. Sabi meron pa daw mahigit 100 daw yung mga magsasalita sa hindi lang 18 Marines. Pero nakita ninyo ngayon, sinisiraan na nila yung 18 Marines. Ang paghimay ng NBI sa mga alegasyon ng umano'y ex-Marines na nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ilang punto ang kinwestiyon ng ahensya na laman ng kanilang sinumpaang salaysay. Taliwas sa kanilang pahayag, hindi lahat ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico ay tauhan ng dating kongresista. Sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Zaldico, naka-assign sa kanya. Sino po si kanya? Hindi ko lang po pwede pang i-reveal yung personality. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na never nagkasama si Ko at ang isa sa mga umano'y ex-marine na si Belnard Tube. Meron daw Ano ba naman yan? Di pa nga naiimbestigahan? hawak na ebidensya ang NBI para patunayan ito. Minention po nila si Tube tsaka si Zaldico na nag-arkila sila sa air taxi. Nagsampinadusis tekum po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification but since 2022 hanggang 2025, never nila... Bakit kaya hindi nila imbestigahan ito? Bakit sa media niya sinasabi mga to? Kung talaga sila, totoo sila, bakit hindi nila imbestigahan, ipasok sa investigation? lang naging pasaherong magkasama si Zaldico at yung si Tube. So yun po, document yun. That is a notarized document issued by Air Taxi. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Ay, wow. Ito pa Balitang kumpirmado sigurado mula yung nag-recruit. NBI, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert. Maantukoy na ng National Bureau of Investigation ang nag-recruit sa 103 individual para maging security aid ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang na riyan yung 18 mga ex-Marines na umano'y nagdala ng mali-maletang kickback sa flood control project sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan at ilang individual. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, isang retiradong general ang nasa likod ng pag-recruit sa mga ito na kabilang sa PMA class of 1975. Dagdag pa ni Matibag na 38 sa mga ito ang tumanggap sa trabaho kasama ang 18 ex-Marines. Hindi naman pinangalanan ni Matibag ang naturang personalidad at tumanggi ng magbigay ng iba pang detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng umano'y retiradong general. Lumabas din sa ginawang pagsisiyasat ng NBI na 4 sa mga nagpakilalang 18 Marines ay hindi talaga miyembro ng Marines, habang 8 sa mga ito ay hindi nagtrabaho para kay Zaldico. Nakatakda namang humarap sa NBI bukas ang 20
At yung iba daw may kaso. Grabe talaga. Hindi mo talaga wala ka na talagang panalo sa mga ganito eh. Kasi they will exert their utmost effort para hindi talaga matuloy ito. Pero nakita ninyo yung abogado nga mismo nagsabi, hindi siya house-show na abogado doon sa notary ng affidavit ng 18 Marines. O biglang lumabas. Issued to me to appear on the 12. However, may previous commitment ako, so I requested for an earlier setting. No, I just came here to clarify some matters that they want me to clarify. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, ano? Okay? Actually, marami kasi siyang mga affiance, no? So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, no? And they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? And we should not shirk on our duties to explain or to authenticate our act whenever we are asked by public authorities. That's what I did today, and thank you. So, yung kasi nangyari, no? Maalala ninyo yung nagnotaryo kay Gutesa? Di ba kinwestiyon nila? Or sabi nila tapos biglang nag-deny. Parang dininay na, hindi niya dinotaryo, hindi siya nagnotaryo niyan. So, paano nangyari yun? Maaari na yung nagnotaryo na yun, nung time na yun kay Gutesa, tinakot nila. Eto, ganun siguro ang gagawin nila dito, pero hindi siya. Lumabas siya. Nagsalita siya. Ako nagnotaryo niyan. And legit yan, di ako house-show na notaryo. Paano na niya tululusutan? Kasi kinwestiyon pinagdudahan, kinwestiyon yung notaryo noong kay Gutesa. Ngayon, bilang pagkampi sa kanila, nag-deny yung nagnotaryo na hindi daw siya nagnotaryo. Eto, paano nyo tululusutan? Grabe na talaga kayo. Kung sa simpleng corruption sa Pilipinas, nilulusutan nila ng ganito. Di ba? Nagawa nga nila ito sa dating presidente. Kaya nga, hindi talaga huhupa ang galit ng taong bayan sa ginawa ng administrasyong ito. Ngayon po ay anniversary ng pagkidnap kay PRRD at ito nga ang sinabi ni VP Sara. Oo, hindi lang mga Tabueños, no? Mga Pilipino galit sa nangyaring pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction